sinusubaybayan ko yung message dito. Nakikita ko yung mga, nung pag mag-aawitan na, sarap siguro doon, sabi ko. Dito, wala kang naririnig kundi ugong ng eroplano, sabi ko. Kasi nag-iisa lang ako eh. Humihiwalay talaga ako sa mga kasama ko. Na ako lang mag-isa doon sa shelter. Tapos nakasaksak yung charger. Patuloy ako nakikinig. Maliwanag naman, maganda doon sa Astrim. Dahil bumili ako ng SIM card na internet. Pero loobin mo, Panginoon, next Friday nandun na ako. Sabi ko, praise God, andito ako ngayon mga kapatid sa harap ninyo na pwede bang tumayo muna tayo? Ialay muna natin sa Panginoon. Hindi kasi sa akin ito eh, no? Sa Panginoon kasi ito. Kaya lang, may ginagamit ang Diyos na mga tao, mga propeta, mga apostol, mga manggagawa hanggang sa panahon na ito. Kaya wala tayong pag-aari nito kundi sa Diyos. Ang gagawin lang natin kung gagamitin tayo ng Diyos, magpaubaya tayo, na siya rin ang mangungusap, siya rin ang maglalagay sa puso natin kung sa ibig na iparating na mensahe ng Diyos sa atin. So praise God, samahan ninyo ako sa pag-aalay sa Diyos. Praise God, hallelujah Lord God, hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po o Diyos na makarating po ako ng maluwalhati, safe and sound dito po sa bahay-sambahan na kaloob mo. Maraming salamat na magkita-kita kaming magkakapatid ng mukhaan, magpapalakasan kami sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat po na ako po ang yung inilagay na mangungusap sa pulpitong, sa likod ng pulpitong ito, O Ama. Tulad ng mga dalangin ng mga kapatid ko, ang sabi, naririnig ko pong lagi, O Ama, na ang sabi na, ilagay mo ako sa iyong likuran, sabi nila. Panginoon, hindi ko po minamali ang kanilang mga kahilingan sa iyo. Ang kahilingan ko lang naman po ay samahan mo ako, Panginoon. Wag sa likuran mo, kundi samahan mo ako, Panginoong Diyos. Na ikaw ang mangungusap, ikaw ang sumakin. I-possess mo ako, O Panginoon. Upang ang bawat mamutawi sa aking bibig ay hindi galing sa akin. Bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong mga banal na salita na tumimo sa aming mga puso, baguhin ang aming mga buhay, baguhin ang aming mga maling paniniwala. O Ama, ituwid mong lahat ito sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. Salamat sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod, O Diyos, na sa pagsama mo sa amin. Puspusin mo ng iyong Espiritu Santo ang kawan na ito. Iniaalay ko silang lahat sa iyo. Hindi ko sila kayang hawakan. Subalit ikaw, O Ama, inilagay mong lahat sa kamay ng aming Panginoong Hesus upang walang mawala isa man sa amin, O Ama. Hawakan mo po kami, Panginoon. Huwag mong hayaan na mawala ang mga banal na salitang ito na lalabas sa likod ng pulpito na gagamitin mong sisidlan, O Ama. Pagpalain mo pong mga kapatid namin na wala rito. Saan man sila naroroon sa panig ng mundo, hinayaan mo na ang karunungan ay lumaganap sa buong mundo sa panahon na ito. Merong mga internet na hindi nagiging hadlang upang mapakinggan ang mga bagay na ito, O Ama. Bigyan mo ng mga mapagpakumbabang puso ang bawat manggagawa, lalo na ang iyong maliit na lingkod na ginagamit dito, O Ama. Ang mga kapatid ko pong naririto, bigyan mo kami ng mga mapagpakumbabang puso na magpapasakop sa iyong mga banal na salita. Ang mga manggagawa sa buong mundo, O Ama, huwag mong itulot na sila ang paglingkuran. Huwag mong itulot na ang mga manggagawa ang paglingkuran, kundi ang mga manggagawa ay itinalaga mo upang maglingkod, hindi upang paglingkuran, Panginoong Diyos. Tulad ng aming Panginoong Hesus, siya ay naglingkod, siya ay nagpakain ng mga at naghanap ng mga nagkamali, ng mga may kasalanan, O Ama, upang ang lahat ng ito matapos na mapakinggan ang iyong mga banal na salita ay kanilang matanto sa kanilang mga sarili at sila ay magsipagsisi at magsipagbalik sa iyong mga banal na salita, O Ama. Salamat po, O Diyos. Muli, hindi lamang akong sasamahan mo,
kundi sasamahan mo ang bawat isa. Lumagay ka sa puso ng bawat kapatid kong naririto, maging ang mga magsisipakinig saan mang dako ng mundo, Ama. Pagpalain mo po kaming lahat. Wala kaming maibalik sa iyo, O Ama, kundi ang magpagsisikap na maglingkod ng tapat, malinis na puso. O Ama, ang purihin ka, pinakamataas na papuri, ang lahat ng kalwalhatian ay sa iyo lamang, ang lahat ng kadakilaan ay sa iyo lamang, O Ama, may babalik. Ito ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise God. Samahan niyo muna ako sa pagbabasa ng yung mga banal na, ng mga banal na salita ng Panginoon. Dito sa John chapter 1, simulan natin sa verse 19. Mahaba-haba ang ano ito, no, mga kapatid. Hanggang 42 para ano. Huwag na natin pa mahaba kasi hanggang 42. Verse 19. And this is the record of John. So ang may record, ang may patotoo ay si John, no? Sa Biblia, merong mga nagkakamali at ang isa kong na-experience na nagkamali ay mga Baptist. Nung tanungin ko, sino ba ang sumulat ng Book of John? Dahil Baptist sila, si John the Baptist. Wala pong isinulat na libro si John the Baptist, no? Ang tinutukoy na John dito ay si John the Beloved. Pero ang nagre-record nito ay si John the Beloved at ang inire-record niya ay si John the Baptist. No? Dito nagkamali sila ng mga simpleng tanong, no? Na hindi dapat payagan ng kung ang nasa sa atin ng Diyos, hindi tayo pababayaan na magpatuloy ng Diyos sa mali. At yun ay mali, hindi si John the Baptist ang sumulat nitong John. Si John na minamahal ng Panginoon. No? At ang isinulat niya sa bandang ito ay si John din, kailang the Baptist. Yan. Kailangan maunawaan din natin, hindi yung basa ng basa na kaya kung minsan yung di bali kahit ako na lang mag-isa, basta magbabasa na lang ako. Wala pong pinapayagan na ganun yung Biblia. Hindi masama yung magbasa. No, kaya lang hindi mo maintindihan sa iyong sarili kung nag-iisa ka lang. Kung nag-iisa ka lang, pati Holy Spirit wala sa iyo, talagang nag-iisa ka lang. No, kaya nagkakaroon ng iba-ibang interpretasyon. Nawawala ang mga mananampalataya sa tamang unawa sa salita ng Diyos. Tuloy natin. And this is the record of John. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who art thou?" So ang tanong sa kanya, "Who art thou?" And he confessed and denied not, but confessed, sabi niya, "I am not the Christ." Hindi ako ang Kristo. See? And they asked him, "What then? Art thou Elias?" Si Elijah, no? "Art thou Elias?" And he said, "I am not." "Art thou the prophet?" And he answered, "No." Then said they unto him, "Who art thou?" Meron silang masidhing pagtatanong, malaman kung sino siya. "That we may give an answer to them that sent us." Sabi niya, "What sayest thou of thyself?" He said, ang ganda ng sagot niya mga kapatid, tingnan niyo. He said, "I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. And they which were sent were of the Pharisees." Ang sagot niya, "I am the voice that crying in the wilderness." Amen. Hindi niya sinabi, "Ako si John the Baptist, ako yung isinugo, I am the sent one na magpiprepare ng way of the Lord." Hindi ganun. Because, no, hindi sila maniniwala. So, ang isinite niya ngayon, yung salita ng Diyos, yung prophecy. At kung nagbabasa sila ng prophecy, nagbabasa sila ng Old Testament, malalaman nila katulad ng Samaritan woman. No, kaya lang tingnan niyo, yung isinent na ito, no, hindi sila mga mananampalataya talaga.
Hinahanap lang siya, no? 25. And they asked him and said unto him, Why baptized thou then? Ba't ka nagbabautis mo? Kaya yung iba, anong lisensya mo para ikaw ay mangaral at magbautis mo? Ganon din yung tanong kay John. Kasi si John hindi naman siya nag-aral eh. Nung dinala siya sa wilderness, he was 9 years old. Amen. That's right. Dapat sana, nandoon siya sa temple dahil ang tatay niya ay priest. Levite siya. Pero isineperate siya ng Diyos. No? Isineperate siya ng Diyos. Dahil adulterated na ang turo sa church. Kaya may panawagan ng Diyos, come out. Na mga kapatid, lumabas kayo, sabi niya. If thou be not the Christ, nor Elias, neither the prophet, John answered them, saying, I baptized with water, but there standeth, sabi niya, one among you, whom ye know not. Merong nakatayo sa inyo, sabi niya, hindi nyo siya kilala. Hindi nga naman kilala, kailangan may introduce niya. Kailang na-introduce na niya, hindi pa rin siya tinatanggap. No? Sabi ngayon, he it is who coming after me is preferred before me. Siyang inihanda, bago siya. Bago si John. Whose shoe lats, sabi niya, I am not worthy to unloose. Biro mo, kahit na magkalag ng panali ng kanyang panyapak, hindi siya worthy, sabi niya. Yung mga pastor ngayon, paningin sa sarili, worthy, proud na proud. No, hindi. Dapat mababa ka sa mga pinaglilingkuran. Hindi ka mataas. No? Hindi yung may tagabihis ka pa, may tagapunas ka ng, no? So 28, these things were done in Bethvara, sabi niya, beyond Jordan, where John was baptizing. The next day, sabi niya, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Alam ni John na mag-aalis siya ng kasalanan. Hindi man siya nag-aral, hindi naman siya nang pumunta ng Bible school eh. Pero alam ni John ito, bakit? Parang yung nalalaman, nasa wilderness naman siya. Kaya pag nag-uusap siya sa mga Pharisees, sa mga, Sadducees, sabi niya, yung binabanggit niya, yung kayong lahi ng mga ahas. Wala siyang alam kundi sabihin yung mga nakikita niya sa mga impalakol, no? Kung hindi yung ginagamit sa wilderness. Yung mga nakikita niya sa wilderness. So tinipon niya sa mga ahas ang mga ito na hindi nangangaral ng ions. Bakit mga ahas, mga poisonous ito eh. Pumapatay ng spiritual life ng tao. Ang mga manggagawa. Manggagawa, no? Mga kapatid. Hindi yung mga mananampalataya ang pumapatay. Ang mga pastor ang mga pumapatay sa spiritual na buhay ng tao. Tandaan natin, anything that was wrong, it's Satan behind it. Kaya kailangan tama. Para hindi ka magkamali, i-quote mo yung sinabi ng Biblia, ng salita ng Diyos. I am the voice crying in the wilderness. Sabi niya ngayon, hindi mo pwedeng pahindian ngayon yun. Kasi hindi niya sinabi yung sa sarili niya. Sinabi niya yung sinabi ng Biblia. Sabihin mo yung sinabi ng Biblia, wala kang pananagutan. Pag sinabi ng Biblia, kailangan maborn again ang tao para pumasok ng langit, wala kang pananagutan. No? So, ang sabi ngayon, this is he of whom I said, after me cometh a man, which is preferred before me. For he was before me. Bago pa si John. Siya na, sabi niya, alam na ni John. And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore, I am come, baptizing with water. And John bear record. Ni-record ito. Saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he
which baptizeth with the Holy Ghost. Yan ang magbabaptize ng Holy Ghost. Sabi niya, fire and Holy Spirit, no? And I saw and bear record that this is the Son of God. Pinatutotoo niya. Samantalang di naman nag-aral si John. 9 years old nung dinala siya sa wilderness, nung lumabas siya. Ilang taon siya nung lumabas? Matanda lang ng 6 months kasi si John kay Jesus. So 30 and 6 months siya. Di ba? Eh si Jesus Christ, nung i-introduce niya, 30 years old nung mga arals na si Jesus. Ang ministry niya, no? Again, sabi niya, and the next day, after John stood and 2 of his disciples, and, sorry, and looking upon Jesus, as he walked, he said, behold, the Lamb of God. And the 2 disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned and saw them following, and said unto them, what seek ye? Anong hinahanap ninyo? Maganda yung nila, spirit, naghahanap sila. Yung tao, hindi mo na mapaghanap ngayon yung tao eh. No? Kontento na siya dun sa kinalalagyan na relihiyon, kontento na dun sa mga kabarkada, kontento na dun sa, niya. Ayaw nang tanggapin yung mga sinabi ng Diyos. No? But ito hindi, naghahanap sila. They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? Sabi niya, Guro, saan ka tumitira? Sabi niya. He said unto them, come and see. So may paanyaya ang Panginoon, come and see. Amen. Sa mga tao ngayon na hindi pa nakikilala, hindi pa naiintindihan ng Panginoong Jesus, sino ba si Jesus? Come and see. Imbitahin ninyo sila, yayain ninyo, come and see. Investigate kung saan siya tumitira. Pag nakita nila, nakatira siya sa salita niya. Nandun siya sa salita, wala siyang pupuntahang iba. No? Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day. Ayun ang maganda. Sumama sila, tumira silang kasama niya. For it was about the 10th hour. 10th hour, mga alas 4. Mga alas 4 yun. No? Kasi 6 to 12, 6 yun. Tapos yung up to 4, 10. So 10th hour. No? 9th hour, nung namatay si Jesus, alas 3 ng hapon. No, di ba? One of the 2 which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon, and said unto them, we have found the Messiah which is being interpreted the Christ. Mahaba ito hanggang doon sa mga kapatid, hanggang sa makita nila, no? So praise God. Tsaka na natin itutuloy yung iba. Pwede na tayong magsiupo, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Gusto kong basahin yung mga sinabi ng prophet sa first message niya, no? Si John, hindi tao ang nagsugo sa kanya. No? Bakit si John ay nandoon siya sa siya ay anak ni Zechariah. Siya, ang tatay niya ay high priest na naglilingkod sa templo. So si John ang anak. Yung anak sa matanda na si Elizabeth nung ipaglihi siya eh. Hindi na siya nagme-mens, no, si Elizabeth. Matanda na. Kaya lang yung angel nangusap sa kanila na magkakaanak sila. Dahil matanda na si Elizabeth, si Zechariah ang sinabihan, nagduda. Kaya hindi nga siya nakapagsasalita eh, hanggang hindi pangangalanan si John, no? At alam ni Zechariah na dapat manatili din si John sa templo. Kasi bilang Levites, ang mga naglilingkod sa templo. Pero bakit pumayag si Zechariah
na si John ay at the age of 9 years old, maninirahan siya sa disyerto, sa wilderness, no? Ano yung nandoon kay Zechariah at ano rin yung nasa kaisipan ng musmus na 9 years old na doon siya titira sa wilderness? Sabi nga, all of this thing, ang nasa likod ng lahat ng ito, it's God. No? Kumikilos yung Diyos at nagpapaubaya sila sa kilos ng Diyos. Bakit naman pumayag sila na ganon? Pumayag si Zechariah at pumayag din si John. No? Because there is a revelation to them. Merong revelation ng Diyos sa kanila, no? And they are convinced and concerned about the Word of God. Kumbinsido sila sa salita ng Diyos. Kaya concerned si Zechariah, hayaan si John sa wilderness, at si John, doon din siya at that age, no? Kumbinsido sila sa salita ng Diyos. At concerned sila na sumunod doon sa sinabi ng Diyos. At bakit tayo ngayon nandito? Dapat nga pahinga tayo ngayon eh. 'Di ba? Ako, gusto kong kanina pag gising ng alas 5, gusto ko pang matulog. Sabi na ni Sister Baby, bumangon ka na, maligo ka na. Sige. Oh. Pero dahil kumbinsido ka sa salita ng Diyos, hinahanap ng Espiritu mo, at concern ka sa mga tao, sa kaluluwa ng bawat isa, no? Kung concern ka sa bawat isa, sa gawain ng Panginoon, babaliwalain mo yung sakit ng katawan, babaliwalain mo yung pagod, babaliwalain mo kung ano yung nararamdaman mong hindi maganda sa katawan mo, no? Ang lahat ng ito ay ipapaubaya mo sa Diyos. So ngayon, itong si John isinugo ng Diyos. Hindi tao. Hindi church. Kasi kung church, mananatili siya doon sa templo. Kasi church yung magsusuko sa kanya eh. Ang church ang magtuturo kung paano siya mangangaral at maglilingkod eh. Pero hindi. Purely God sent him. So ngayon, what is ano ba itong mga ito? Sabi na natin kapatid, meron siyang mga, gusto kong basahin yung mga sinabi niya, no? I want to say that the greatest call here in earth, in my opinion, sabi niya, is the mission. Kung mayroon kang mission sa field, sabi niya, at ito ngayon ay mission bilang isang kapatid na manggagawa, kapatid na kung gagamitin ng Panginoon. Anyone who is a missionary, parang merong mga misyonaryo na ginagamit, ang sabi niya is an apostle. For the word apostle means sent one, sabi niya. Tapos yung missionary, sabi niya, the word missionary is one sent, sabi niya. So they are both the same word. Yung missionary o yung sent one, they are both the same, sabi niya. And why they ever preferred to call themselves missionaries, sabi niya, I don't know, sabi niya. But it's a good word, or apostles, sabi niya, yung sent one. Now I want to take a text tonight, sabi niya, convince and then concern. Kailangan makumbinsi kayo para maging concern kayo. Ngayon, mukhang kumbinsido naman kayo. Kung hindi kayo kumbinsido, tatabangin kayo na bakit hindi na lang tayo magpahinga? One day na lang nga yung off natin. Pagkatapos, hindi pa natin ipagpapahinga. Sabi. Di ba? Pero dahil kumbinsido ka na sa sarili mo, doon sa eternal life na dala ng salita ng Diyos, no? Tandaan natin, kinukuot yung salita ng Diyos. Hindi galing sa tao. Kung galing sa tao ito, magandang pang-inganyo yung salita ng tao eh. No? Kaysa sabihin mo yung sinabi ng Diyos. Pag sinabi mo yung sinabi ng Panginoong Hesus na, you must be born again, marami nang hindi kumbinsido. Kaya paano sila magiging concern na ma-born again?
hindi sila magiging concerned. Kasi hindi sila kumbinsido. No? Anong makikita natin? Mas kumbinsido sila sa sinabi ng pastor o sa sinabi ng church o sa sinabi ng tao. Mas doon sila kumbinsido. No? Ang kailangan makumbinsi yung tao na makita. Kung minsan hindi ka pa nagsasalita, yung buhay mo, nakikita nila, sabi ng Biblia, binabasa na yung buhay natin, nakukumbinsi na sila. Ito yung mga totoo kasi bakit sa lahat ng Kristiyano, ito yung nakita ko na lumalakad, namumuhay ng isang tunay na Kristiyano. No? Minsan nakikita na nila ang mga bagay na ito, nababanggit na nila. Pero kung ang nakikita sa atin, kakaiba, hindi mga Kristiyanong kumilos, mamuhay, magsalita, wala silang, mahirap mo silang masyaran, mahirap natin silang makumbinsi sa salita ng Diyos na tama yung sinabi ng Diyos. Mahirap kasi tayo pa lang parang hindi na kumbinsido eh. No? Sinabi na ng Panginoon, kaya nagiging paulit-ulit, naging common na lang yung kailangan maging mabuti tayong Kristiyano. Palagi ko nang naririnig yan. Palagi nang naririnig, naging common na lang sa pakikinig. Kaya baliwala na lang. No? So mga ganun mga kapatid, kailangan maging concerned tayo. So these two words sabi niya, just pass a few comments sabi niya, and quote a few scriptures here on the first to be convinced and then to be concerned. Para maging concerned ka, sabi niya. We find today that there is such a falling away. Falling away, sabi niya, 1962 pa ito. Falling away. It seems to be that people are not interested like they used to be. Sabi niya, na dating interesado, pagkatapos, wala nang interest. Ayaw nang makinig, no? Naging common, sabi niya. They are falling away from the fundamental facts of the Bible. They seem to be drifting. And I think the minister who love the Word of God, sabi niya, and know that that's the only standard in which we can be assured that we're right. It's not upon somebody's theory, sabi niya, but upon the Word of God. That's the only basis, sabi niya. Kaya, kung paulit-ulit yung turo, paulit-ulit na lang ng paulit-ulit, nagiging, na sa tao. Yan na naman. Ganun na naman. Oh. Kailangan, magbago na naman. Bakit lagi na lang itinuturo? Hindi pa kasi nagbago. Kaya laging nauulit. Kung nagbago na, kung nagpabautismo na, hindi mo na uulitin. Magpabautismo ka, sister. Kailangan mo yung bautismo, brother. Kailangan mo yung bautismo. Nagpabautismo ka na. Bakit pa uulitin mo na uulitin yung mabautismuhan? Di ba? Kaya lang, hindi pa kasi namumuhay ng malinis. Hindi pa tayo sumusunod sa sinabi ng Panginoon. Ako na naman yata yung pinariringgan ni brother. Nag-iisip ng ganun. Actually, hindi, mga kapatid. No? Maraming beses ko nang naranasan ito. No? Ang akala nila, pinatatamaan ko. Kasi, pastor at saka manggagawa, yung si Alvin, di ba? Nakasiran ko na, tsaka yung pastor Juan. Si pastor Juan, hindi pala niya asawa yung kinakasama niya. Naishare ko yung, paano kung yung, limbawa, naka-abroad tayo. Tapos, nagloko tayo. Matutuwa ba yung asawa natin doon sa Pilipinas? Nagluloko tayo dito? Yan ang share ko sa kanya. Natural, hindi. Magagalit siya. Kung siya naman ang nagloko, ikaw nandi dito naka-abroad, nagsasakripisyo, matutuwa ka kaya? Aba, hindi. Sasakalin ko siya pagdating ko. Ang Panginoong Jesus, naka-abroad siya, para siyang naka-abroad ngayon sa langit. I go to prepare a place for you. Sabi niya, handa ang Panginoong Jesus pagbalik niya, nasa ibang relihiyon ka, naniniwala ka doon sa kung ano-anong Diyos. Pagbalik kaya ni Jesus Christ, baka magkakamot ng ulos. Ano ba naman itong iniwan? Kung ito, tinan nyo nung si Moises, tinawag lang ng Diyos
Si Moises, pagbalik niya, meron na silang guyang ginto. Di ba? Matutuwa kaya ang Diyos pagbalik ni Jesus Christ, meron tayong kinakasamang ibang katuruan? Natural, hindi siya matutuwa. Oh. Anong gagawin ni Jesus? Iiwan ka niya. Oh. Hindi ka mararapture. Kasi meron kang sinasamahan na iba, nangangalunya ka sa ibang katuruan. So, ganun mga kapatid, hindi ko sinasadya yun, na hindi pala niya asawa yun. Yun ang na-share. Alam nyo, binibigyan ng warning ng Diyos yun, yung taong yun. No? Para malaman niya na mali yung ginagawa niya. O, anong ginawa? Dahil hindi matanggap, ang akala niya, sinadya ko yun. Hindi ko man alam eh. Ang akala niya, sinadya kong, yun ang sabihin ko sa kanila, hindi na ako inimbita. Oh. Dalawa. Pati yung, di ba? Pareho pala. Ganun pala sila. Yun ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Hindi ko naman alam na ganun yung buhay nila. So, kaya pagka nag-share tayo, katulad ng, mabago yung buhay natin. Laging mangibabaw. Kung kumbinsido tayo sa sinabi ng Diyos, ha? Ngayon, kung hindi pa kumbinsido, no? Hindi ka magiging concerned. Okay lang. Pag tinanim yung pagmamahal sa atin, pagmamahal. Kasi minahal tayo ng Diyos. No? So, yun ang dapat lumabas para sa atin. No? Kung concerned ka. Ngayon, kung hindi ka concerned, hindi ka pa kumbinsido. Kasi magkalakip ito. Kung kumbinsido ka sa sinabi ng Diyos, kung kumbinsido si John, I am the voice. Sabi niya, crying in the wilderness. Kumbinsido si John. Sinabi ngayon ni John, yung sinabi ng Scripture. O sinasabi natin ngayon, yung sinasabi ng Scripture. No? Sabi niya, meron daw siyang nakitang, sabi ng ating kapatid, meron siyang kwento. Sabi niya, I don't want to say this sacrilegious, sabi niya. But in the South, sabi niya, it was told that a colored brother, sabi niya, once packed a Bible under his arm. Yung maitim na kapatid, sabi niya, na brother, colored, ibig sabihin, negro. No? Packed a Bible under his arm, sabi niya, and could not read. Hindi naman siya marunong magbasa. No? Si John, hindi siya lumaki, hindi siya naturuan, na magbasa. Hindi siya naturuan na, ganito yung sinasabi ng Scripture. Naririnig lang niya. Kasi 9 years old, nahiwalay na siya eh. Ngayon, sabi niya, hindi naman marunong magbasa. Pero yung Bible niya, laging nakalagay doon sa under his arm, sabi niya. Sabi niya, and could not read. And his boss asked him, and said, why do you pack it sa ilalim ng yung, kilikili? Sabi niya, yung Biblia. He said, because I believe it. Yun lang yung nandun sa colored man, no? Because I believe it, sabi niya. He is firm to himself because I believe it, sabi niya. And he said, I believe it. From cover to cover, sabi niya. Parang cover to cover. Yung cover to cover. Kasi yung slang eh. No? Cover to cover, sabi niya. And the cover also, for it's got Holy Bible, sabi niya. Yung cover daw, yung cover, it's got Holy Bible. Kasi nakasulat yung Holy Bible sa cover. No, mga kapatid, tingnan niyo, no? Tingnan niyo yung isang nananampalataya na hindi nag-aral, hindi marunong bumasa, no? But I believe it, sabi niya. And he said, I want to say another thing. Sabi niya, I would rather be standing on that Bible, sabi niya, than be standing in heaven. Mas gusto ko yung nakatayo ako dito sa Bible, sabi niya, kaysa sa nakatayo ako doon sa langit, sabi niya. Tapos tinanong siya nung tao, sabi niya. Then the man said, how would you think that? Paano mo naisip yun? Sabi niya. Because, sabi niya, kasi narinig na niya, naituro sa kanya. Hindi naman siya marunong bumasa eh. Dala-dala lang niya yung Bible, pinaniniwalaan lang niya. Kaya lang, nakikinig siya ng nakikinig. No, kahit hindi niya basahin, hindi siya marunong eh. Alam naman lang Diyos eh. Hindi siya marunong. Ipinaunawa naman ng Diyos sa kanya kasi naniniwala siya. Kung hindi ka naniniwala,
kahit na basahin mo ng basahin yan. Magtayo ka ng relihiyon mo, basahin mo ng basahin. Pero hindi galing sa Diyos. No? So, from Kyver to Kyver. Sabi niya, I believe it. Sabi niya. Ngayon ang sabi niya, he said, because heaven and earth, sabi niya, will pass away, but my word won't pass away. Sabi niya, yun ang naiintindihan niya. Yung heaven, yung earth, magpapass away, pero yung word na ito, sabi niya, it will never pass away. Kaya, I will believe it, kahit na hindi niya alam basahin. Oo. Diba? Si John, ganun din eh. Si John the Baptist, hindi siya, sina Peter, sabi nga ng ating kapatid, they don't know even to write their name, sabi niya. Kaya pagka yung mga isinulat ng mga nila, ipinasusulat. Tapos sila yung nakalagay sa sulat. Hindi marunong eh. Oh. I think he had something there. Sabi niya, both heaven and earth would pass away. So if you're standing in heaven, it might pass away. And earth, it will pass away. But the word will never pass away. Sabi niya. So that's a good place to stand. Yun ang maganda, sabi niya. But today we find, sabi ng ating kapatid, but today we find, though the people get away, they get away from the word. They get away from the word. Lalo na mga manggagawa. Kaya lagi kong sinasabi yung manggagawa ang mga ginagamit ni Satanas upang ilayo sa salita ang mga tao sa pananampalataya, sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya walang exempted na manggagawa, maging ako. Kaya ang lagi kong payo sa inyo, i-check ninyo sa scripture kung tama ang itinuturo o hindi. Kapag hindi tama, naririnig nyo yung mga kapatid natin na nag-worship leader, exhorter, nagpipreach. Kung may nabanggit na mali, hindi ayon sa salita ng Diyos, bumalik kayong lagi sa salita ng Diyos. Amen. Hindi dapat ipilit ng manggagawa yung sarili niyang karunungan. Amen. Mawawala tayo. Sinong nagtuturo ng mga ganito sa atin? The prophet. At ang Panginoong Jesus. No? So the people got away. They get away from the word. Get away from the... Nawawala yung interest sa word. There seems to be not very much interest in it, sabi niya. We find that in among even our own people, sabi niya, the people, full gospel people, that we come to a spot that we are overfed, sabi niya. Nasobrahan ng pakain, no? Nasobrahan daw sila ng pakain, na overfed sila. Now, a person gets overfed, gets drowsy, sabi niya, lazy. Our doctor friend there, sabi niya, can sure tell you that if you're overeaten, sumubrang pagkain mo, sabi niya, and I think we Pentecostal, sabi niya, we Pentecostal people have overeaten, sabi niya. We've seen so many great things till it becomes common to us. Marami silang nakita. The Pentecostal people, nung nakita nila ang pouring ng Holy Spirit, nag-speaking in tongues sila, no? Ano sila? Na parang na pop up. Marami sa kanila na pop up, no? We have seen much of the goodness of God, sabi niya, till it's become common to us. Marami na yung, kung makita yung mga ginawa ng Diyos, parang nagiging normal na lang. No? Hindi. Dapat hindi ganun yung ating maramdaman. That's the reason the apostles was endued. No? Kasi, nung time na yon, ang naririnig lang nilang laging pangangaral sa templo, sa mga pariseo, no? Yung aral sa church, no? Na-overeaten sila na, sumusobrang pagkain nila doon sa mga itinuturo ng church. Pero doon sa mga itinuturo ng salita ng Diyos, hindi nila
matanggap. So ngayon, si John, ganito yung nangyari sa kanya, no? So dun sa day of Pentecost, na-poured out yung Holy Spirit sa 120. Dun sa 120 na ito, nasa sa kanila na nga ang Holy Spirit. Pero nakaisip pa si Ananias at saka si Sapphira, no? Na magtago ng bahagi nung napagbilhan nila. See? So hindi pwede na kahit na may Holy Spirit na ang tao, ay hindi natin pwedeng sabihin na hindi siya kakalas o hindi siya hindi aalis ang Holy Ghost sa kanya. Hindi, mga kapatid. Kapag kaya nga may payo si Paul sa atin, grieve not the Holy Spirit of God, wherefore you are sealed until the day of your redemption. See? Mabuti pa yung tao na yon, ano? Na yung colored na man na ating kapatid, no? Na ano siya? Sukbit-sukbit niya yung Bible. Yung iba nahihiya pa nga ng Bible, di ba? Tinatago-tago. Napaka-sasarap tong mga sinabi ng ating kapatid, no? Totoo na nangyayari ito sa tunay na mga buhay. Minsan meron din nakaharap yung ating kapatid, meron doktor, no? Merong doktor, ang sabi, meron kasing panawagan sa pulpit ang ating kapatid na yung naniniwala sa divine healing, no? So merong iniakyat na bata sa kanya, no? Merong iniakyat na bata, duling yung bata. Sabi niya, nilagay ko yung bata, sabi niya, sa stage. Said, I put that boy on the stage right there about 5 minutes ago. And he was hideously cross-eyed. Duling yung bata, no? So, niyakyat siya, I'm not a doctor, sabi niya. Hindi ako doktor, sabi niya. And I said, it's divine gift. Yung doon na nag-manifest, it's by his faith, sabi niya. By faith. Might cause him to have faith enough for his healing. Meron siyang pananampalataya na it's enough for his healing, para gumaling siya. So, kailangan yung pananampalataya para gumaling. Sabi niya, and watching, after a few things had taken place, and that same sort of divine revelation of seeing visions, and no one could condemn that. Our Lord Jesus' ministry was made up of that. He said, the works that I do, sabi niya, shall you do also. Ito yung sinabi sa atin. The works that I do, sabi ni Jesus, kung kumbinsido kayo ngayon dito, you shall do also. No? Ito yung gusto ng Panginoong Jesus sa atin, na gawin natin, at ginawa ng ating kapatid na nakatatanda ito, ang ating propeta, no? Hindi pwedeng baguhin ito. The works that I do, sabi niya, shall you do also. And the word of God, sabi, according to Hebrew 4:12, is, sabi niya, is sharper than any two-edged sword, and a discerner of the thoughts of the heart. And the word made flesh when we receive it, and so forth. Sabi niya, so yung word hindi pwedeng baguhin. Nakaka-discern ito ng thought and intent of the heart. So alam na lang word. Kaya si Jesus Christ, because He is the Word made flesh, kapag kaharap niya yung isang tao,
nadidiscern niya yung thought and intent of the heart ng kaharap niya. Alam niya. Kaya nga, kahit nung nagbubulong-bulungan sila, hindi naman pinaririnig kay Jesus eh. Sabihin natin, hindi natin alam. Nagbubulungan lang sila eh. No? Bakit mo nga ginagawa ang mga bagay na ito? Sabi, tatanungin ko muna kayo ng isang tanong, sabi niya. Ang bautismo ni John, kanino galing, sabi niya. Nung tanungin sila ng ganun ni Jesus, hindi ipinaririnig kay Jesus. Akala nila, hindi alam ni Jesus. No? Sabihin natin na kapag sinabi natin na galing sa Diyos, bakit hindi natin pinaniniwalaan? Kung sasabihin natin na sa tao, sabi niya, babatuhin tayo. Si John ang naniniwala yung mga tao kay John. Nagkasundo-sundo sila ngayon. Ang sabihin natin, hindi natin alam. Akala nila, hindi alam ni Jesus yung pinag-uusapan nila. No? Bakit? Si Jesus ang salita. Sabi niya, nagkasundo sila ngayon. Sabihin natin, hindi natin alam. Hindi namin alam, sabi nila kay Jesus. Anong sabi ni Jesus ngayon? Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing, kung saan galing ang kapangyarihan na ito, kung bakit ginagawa ko mga bagay na ito. See, alam ni Jesus, mga kapatid, no? At alam ni Jesus kung ano yung iniisip natin ngayon. No? And then, sabi niya, when he said that, the doctor said, well, here, sabi niya, said, Mr. Branham, what did you do to that boy? Anong ginawa mo? Sabi niya, bakit naalis yung pagkaduling? Nagtataka siya kasi, tingnan niyo yung hindi kumbinsido sa salita ng Diyos. No? Anong ginawa mo? Sabi niya, he said, did you hypnotize that boy? Hinipnotize mo ba siya para mawala yung pagkaduling? I said, doctor, if hypnotism will straighten, sabi niya, cross-eyed, don't you think you fellows better practice a little hypnotism? You better practice hypnotism kung nakakaalis pala ng duling yung sabi niya, yung hypnotism di practice mo yung hypnotism, sabi niya. You know better than that, sabi niya. Sabi niya, don't you believe there's God? Hindi ka ba naniniwala na merong Diyos? Sabi niya. Kaya sinabi ng doktor, he said, sure, I believe that there's God. Naniniwala naman siya. Alam mo ba yung mga lili? Sabi niya. Ang Diyos, kahit yung Diyos, nandoon siya sa mga lili. Sabi niya. Kaya nga tinawag siyang lily of the valley. God is in that lily, or it could not live, but said tangible enough to make a cross-eyed boy. Sabi niya. I said, well, you'll just have to take my word for it. That's all I can tell you. I said, he is standing there, and I never touch him. And the Lord God which is present now, kumbisido ba tayo na yung Lord God na ito is present now? Yes. Mga kapatid. Isipin na ninyo kung ano yung nararamdaman ninyong hindi maganda. And believe it. Have faith on it. That the Lord will heal it. No? Let the word manifest sa mga oras na ito sa atin. Mayroon kayong problema. Lord, alam ko, sinolve mo na yung problema ko. Sabihin nyo na sa Kanya, Lord, masama yung nararamdaman ko. Sabihin nyo na sa Kanya and believe it. Para mag-manifest. No? Yung sinabi ng Panginoong Hesus sa atin, na the works that I do, ye shall do also. Sabi niya. At higit pa sa mga gawang ito, sabi niya. At ngayon, kung kumbinsido kayo, magiging concern kayo sa health nyo. Ayun nga, sinabi ng Panginoon, gagaling pag sinabi mo, gagaling ka. Kung kumbinsido kayo, sinabi ni Jesus na gagawin ninyo yung mga ginawa niya, yung mga pagpapagaling niya, at ang prophet ginawa niya ito. Kumbinsido siya. Concern siya sa mga may karamdaman na kulang pa ang pananampalataya. At dahil kulang sila sa pananampalataya, no, magiging kalakasan sa kanila ngayon, ma-experience nila. Sila mismo,
may experience nila ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kapangyarihan ng kanyang pangako na, sabi niya, yung mga kahilingan natin, if you abide in me and my words abide in you, sabi niya, ask what you will and it shall be done unto you. So, ang kailangan, if you abide in me, sabi ni Jesus, if you abide in the Word, if you abide in me and my words abide in you, ask. Ask. Humingi ka. Humingi ka. No? Hindi ako may sabi nito. At yung sinabi ni John, hindi rin sa kanya ito. I am the voice crying in the wilderness. Hindi galing kay John yan. Kinote ni John. And I'm quoting and recording yung sinabi ng Panginoon. The works that I do, ye shall do also. No? At greater things, sabi niya. Yung imposible, magiging posible. What do you need? You don't have to pay. You don't have to give tithes. No? To receive that healing. Hindi. Para ma-solve yung problema nyo, hindi kayo dapat magbayad. You serve the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. At kikilos yung Diyos. Are you convinced? Kung kumbinsido kayo, be concerned about yourself. And then, kapag concerned ka na, kumbinsido ka, concerned ka pa, no? Ibahagi mo ito sa mga mahal mo para makumbinsi rin sila at maging concerned sila sa kanilang kaligtasan. Oh. At pagka na-experience natin ito, ang mga tumanggap na mga mananampalataya doon sa Day of Pentecost, they were so convinced and concerned. At nung magpatuloy sa kanila, no, doon sa mga mananampalatayang ito, doon pa lang sila tinawag na mga Kristiyano. Experience na nila, alam na nila, kaya yung mga tagasunod ni Kristo ay tinawag na mga Kristiyano. At kung walang manifestation sa atin, maging sa ugali natin, walang manifestation yung salita ng Diyos, merong malaking question mark. Sa iyo pa lang dapat magsimula eh. Wala pang simula. Sa atin palang mga mananampalataya na born again, na dapat nabago tayo, na sumusunod tayo sa sinabi ng Diyos, wala pang nabago, wala pang sumusunod. May malaking question mark. Hindi ka kumbinsido kung gano'n. No? Kaya wala kang concern. Wala kang concern sa eternal life mo. Di ba? Kung concern ka sa eternal life mo, mababago ka. Susunod ka sa sinabi ng Panginoon. O hindi tayo nananakit ng kalooban. At hindi tayo walang personalan to, mga kapatid. Kahit na ako, kasama rin ako dito. No? Lahat tayo. No? Noon, tingnan ninyo yung mga tao, nung marinig nila yung baptism na ituturo na nila, masakit, nasasaktan yung loob nila di ba? Pero ano yung concern nila? Brothers, anong gagawin namin para kami maligtas? They are concerned about their salvation. Amen. That's right. Pero sabi niya, and their hearts were pricked. Nangasaktan ang kanilang mga puso. Nasasaktan talaga kasi bago yung turo eh. Oh, pag i-aaral mo ngayon yung turo na sound doctrine, hindi matanggap ng tao. Mas concerned sila, mas kumbinsido sila sa sinabi ng kanilang mga ng relihiyon. Hindi na nga susunod kasi kung mas kumbinsido ka dun sa linggo na lang nga yung ano natin, yung libreng time natin. Sabi niya, linggo pa naman yung sabong. Sabi niya, mas kumbinsido siya sa sabong siya pupunta, di ba? Mas concerned siya doon sa mga sapula, sa puti, na yung himas ng gano'n, pausugan pa nila ng sigarilyo ng gano'n, mawala daw yung kuto. No? Oh. Doon sila concerned eh. Tingnan niyo, nung hindi tayo mananampalataya, saan tayo concerned? Pagdating ng Sabado, ng hapon. Oh.
Yung iniisip mo, yung mga may alas na baraha, merong mga oros, di ba? Yung sa kwaho, yung sa mga laro ng baraha, di ba? Kasi doon ka kumbinsido na pumunta at doon ka concern eh. Kaya kahit na nakapikit ka na, yung mga baraha pa rin yung ganito yung nilay ko doon sa puso eh. Sabi niya, mali pala yung nailay ko. Sabi. Di ba? Kasi doon ka kumbinsido. Convince ka doon eh. Oh. At doon ka concern. Pero pagka kumbinsido ka sa salita ng Diyos at concern ka, kahit ano pa yan. Wala yan. No? Pupunta ka at pupuntahan mo yung salita ng Diyos. Yung mga na-convince noon, tingnan niyo, naging concern, 3,000 souls kagad nung marinig nila yung baptism. Di ba? At yung mga nagsisusunod kay Jesus Christ, no? Yung mga nagsisusunod kay Jesus Christ, tingnan niyo, ang dami. 5,000 pinakain. Pero yung mga bata at saka yung mga babae, mga lalaki pa lang yun. No? Pero hindi sila kumbinsido sa sinasabi ni Jesus. Kumbinsido sila dahil nabubusog sila. Di ba? O ngayon, titingnan natin kung sino talaga yung kumbinsido. Yun ang nalulong Panginoon. Kung sino talaga yung concern sa salita ng Diyos. No? Gusto nang malaman ni Jesus eh kung talagang sino sa kanila eh. Nauubos hanggang sa nagsalita na siya, hanggang hindi nyo kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo. Sabi niya, wala kayong buhay na walang hanggan. Paano natin makakain ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo? Sabi, magiging cannibal tayo. Naubos! Naubos na. Mula sa 5,000, naging 70 na lang yata yun, di ba? At pagtapos doon sa 70, nung sabihan sila na, hanggang hindi nyo kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo, 12 na lang yung natira. Sa 5,000 noon na sumusunod, 12 na lang. Tapos yung isa, diablo pa. No? Di ba? Wala ring alam yung 12. Anong sabi lang? Panginoon, saan kami pupunta? Kasi sinabi ni Jesus, kayo rin ba aalis? Pero meron sa puso nila, ikaw yung nagsalita lang ng buhay na walang hanggan sa amin ah. Oh. Paano kung sabihin natin sa oras na ito na hindi ko ang ipinagmamalaki natin si Jesus Christ, ang salita ng Diyos, no? Paano kung sabihin natin na sa church na ito, dito ko lang nakita sa tanda kong ito, dito ko lang nakita kung paano nagiging tama ang mga pangangaral, ang mga salita ng Diyos, no? Kumbinsido ba kayo? Magiging concern ba kayo? Praise the Lord. Nakikita ko na concerned kayo, kaya nga, kung hindi lang ako concerned, baka makiusap pa ako na, huwag niyo muna akong pauwiin. No? Huwag niyo muna akong pauwiin. Sayang naman kung biro mo nga naman. Oh. Kaya nga, maraming sasabihin niya, you are the only one happy. Sabi niya, nauuwi. Hindi nila alam yung kaligayahan ng puso. No? Nung naramdaman ko na sa sarili ko na parang kinakapos yung hininga ko, may sakit na yata ako sa puso. Sabi, yung pala, kulang talaga ang oxygen. Sabi ko, walang halaga yung mga pera. Pagka nararamdaman mo na yung, if you are dying, aanin mo yung pera. No? Yung gustong-gusto mong pera, aanin mo pa. At kung magkagera, aanin mo yung pera kung wala kang mabili. Kailangan natin yun. Hindi ko sinasabi, hindi nyo na kailangan. Kailangan natin, mga kapatid. Panghawakan yung mabuti yung mga kinikita nyo. Huwag nyong sasayangin. No? Huwag nyong sasayangin doon sa iba-ibang bagay na hindi makabubuti para sa inyo. No? Kailangan natin yan. No? So, hindi ko sinasabi na hindi na kayo maghanap buhay. No? Kaya lang, maging concerned tayo, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. This is the right thing. We are seeking first, no? The kingdom of God and His righteousness. Kaya tayo nandirito. Kaya yung aral na ito,
Hindi pang personal, simpleng aral lang, sabi nga ng ating kapatid, no? Simple lang na makakapagbago ng buhay natin kung paano tayo ay mapapalugod sa Diyos, kung paano maluluwalhati ang Diyos. Kung minsan, konti pa lang yung nasa sa atin, parang sobra ng laki sa tingin. Wala pa ito. No? Sabi nga, mayaman ka na. Paano mo ba ibabasa yung mayaman? No. Hanggang tausenaryo, milyonaryo, trilyonaryo, ano ba yung mayaman? Bilyonaryo? No. Gaano ba ang sukatan ng mayaman? Kasi sinusukat nila sa pera eh. No? Bilyonaryo na si Pacquiao. Sabi niya, bilyonaryo. Pero bakit gusto pang lumaban ni Pacquiao sa boxing? Hindi pa mayaman si Pacquiao. Marami lang siyang pera, pero hindi siya mayaman. Kasi gusto pa niyang lumaban eh. No? Pero pagka yung ibinibigay sa atin, no? Sapat tayo, kasi hindi na nauuna yung salita ng Diyos. Kailangan mauna yung salita ng Diyos. Pagka nauna yung salita ng Diyos, bakit? Bumuksing ka ulit. No? Pero kung tama na, maglingkod ka na lang sa Diyos, maglingkod ka na lang. Maglingkod ka na sa Panginoon. No? So, hindi pa siya kumbinsido. No? Kaya marami yung nako-confuse eh. Sabi nila, born again si Pacquiao. Maraming nako-confuse, gustong sumama kay Pacquiao kasi sumisikat din sila. Merong nagsasabi, pare-pareho lang naman yan eh. Pati yung tiyahin namin, hindi ba pare-pareho lang yan? Sabi niya, hindi po pare-pareho. Hindi. Yun ang mga reason na kung magiging kapareho din tayo ng iba, yung ugali natin, ganun din, kapareho ng iba, wala, pareho nga. No? Pero pagka nakita yung differences, no? Yung diferensya sa atin at sa kanila, sa turo, sa unawa, sa buhay, malaking pagkakaiba. Malaking pagkakaiba ninyo sa ibang Kristiyano. Pag tinanong ninyo sila kung kilala si Kristo, sino ba si Kristo? Siya yung second person. Ano ba? Ang laki ng pagkakaiba na. Ang layo na. Di ba? Pero born again yan. So, mayroong pagkakaiba, hindi pare-pareho. No, mga kapatid. Iba ang anak ng Diyos. Iba ang anak ng simbahan. No, ipinanganak sila sa simbahan. Tayo, ipinanganak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya. Kaya kailangan tama yung pagkaka-born again mo. Hindi yung na-born again ka ng church. Born again ka sa church. No? Mananampalataya ka sa church. Naniniwala ka kay Jesus sa pamamagitan ng church. Hindi ka naniniwala kay Jesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, yun ang mga pagkakaiba. Maraming naniniwala kay Jesus sa pamamagitan ng church at sinasabi ng pastor. Maniniwala ka kay Jesus sa pamamagitan ng sinabi ng Biblia, sinabi ng church. Kapag yung itinuturo ng manggagawa ay galing sa sinabi ng Diyos, I am the voice crying in the wilderness. Walang iniba si John. Pag sinabi ng Panginoong Jesus na, you must be born again. Huwag kang magtaka. Wala tayong magagawa doon. No? Hindi galing sa akin yun. At yung mga itinuturo natin na mabago ang buhay natin, at sinabi ni Jesus Christ na, the works that I do, you shall do also, hindi rin galing sa akin yun. Hindi ko sinabi na, yung mga ginagawa ko, yung mga sinasabi kong ito, gagawin din ninyo. Hindi. Yung sinabi ni Jesus, gagawin ninyo. Gagawin nating lahat. No? Gumagamit lang siya ng tatayo upang ipangaral ang mga bagay na ito. Ganun yung gusto ng Diyos sa atin. At kung naintindihan nating mabuti, no? Pati nga yung love kong minsan na nami-misinterpret nila nasaan yung pag-ibig mo? Sabi niya, bakit hindi mo bigyan ng tulong? Bakit hindi mo bigyan ng pera? Parang yung pag-ibig, sukatan, pera. No? Kahit tulong ka ng tulong. Yung Diyos nga, hindi nagsawa sa pagtulong
sa pagbibigay. Salamat naman at no? Ang iniisip lagi yung pagka born again ka, may pagmamahal ka, yung sukatan pera para malaman na mahal mo. Kung mahal mo talaga, ibahagi mo yung salita ng Diyos, yung maliligtas yung tao. No? Kaya nga, meron nga kwento na meron daw may tao, no? Yung kapitbahay niya, may tanim siyang papaya. Sabi niya, narinig niya yung maraming mga kwentong ganito. Ngayon, hindi siya nagtatanim ng papaya. No? Hingi lang siya ng hingi sa may tanim na papaya. Itong may papaya ngayon, binigyan niya na ng hinog na papaya. Para yung buto, itanim niya. Para hindi na siya nang hihingi. No? Tamad yung pati siya pagtanim, ayaw, gusto. Hindi, may nahihingi naman eh. Mahilig siya sa hingi. No? Hindi siya, ayaw niya magbanat ng buto. Umaasa na lang ng umaasa sa hingi. No? So ngayon sa atin, hindi ganun ang pagka binigyan ka, pagyamanin mo yung ibinigay, pagsikapan mo na. Hindi yung pag naubos to, hingi ka na lang ulit. No? Yung Diyos man, no? Kahit sabi, yung Diyos nga hindi nagsawa sa pagbibigay. Yan ang akala. Yan ang akala nila. Yung pagbibigay ng Diyos ngayon ng palugit para sa kanila, darating yung araw, wala nang palugit. No? Yung pagbibigay ng unawa ng Diyos sa kanilang mga ginagawang mali, darating yung araw, hindi na unawa ang ibibigay ng Diyos. No? Puot na. So, matatapos din yung pagbibigay. No? Hindi daw na natatapos. So, yung pagmamahal, sabi ng ating kapatid, love is discipline. Dinidisiplina mo. Kung yung anak mo ba, naglalaro doon sa gitna ng daan, sabi, pagkatapos daming dumadaan na sasakyan. Hindi mo pagbawalan yung anak mo kasi mahal mo yung anak mo. Tingnan ninyo yung meron ngang ipinakita sa Facebook yata yun, sa internet na. Yung bata, di ba? Yung bata, ang daming sigaryong nauubos sa isang araw, no? Tingnan ninyo yung tatay, tuwang-tuwa pa yung tatay. Siya pa yung nagbibigay ng sigarilyo. Marunong na yung bata, no? Tingnan nyo, it's that love. Naging addict na sa sigarilyo yung anak. Oh. Sige lang, kasi mahal niya, hindi niya mapahindihan eh. Ganon. Ganon ba mga kapatid? Meron daw na bata rin, no? Para lang hindi siya naguluhin ng bata, bumibili ng Milo. Gustong-gusto ng bata yung Milo. Sige, kahit ubusin ng bata yung isang lata ng Milo, sige lang. Pinayaan. Bata pa, naging diabetic na. O yung ba ang pagmamahal, para lang hindi siya umiyak. Bayaan mo na, bigay mo sa'yo para hindi umiyak. O sige, hindi nga umiiyak. O, asan ngayon? Naging diabetic yung bata. Bata pa lang. Puro asukal na yung puro na yung katawan. Hindi ganun yung pagmamahal. Pagka mali na, huwag. Para lang hindi umiyak, hindi manggulo. Sige lang. Ipakain mo na lahat yung gusto niya. Bayaan mo na siya dyan. Hindi ganun yung pagmamahal. No? Yung pagmamahal, sabi niya, mayroong pagdidisiplina. No? Kung concern ka doon sa anak mo, mahal mo, kung minsan yung mga bata na may misinterpret yung pagmamahal na ganito. Pag pinalo mo, akala nila hindi mo na siya mahal. No? Hindi. Para itama lang yung mali. Dahil pag lumaki na yan, no? Lalabang pa ng suntukan sa iyo yan pagka hindi mo na mapigilan. Pero kung bata pa lang, naihubog na sa salita ng Diyos, may takot na siya sa Diyos, at meron ng takot sa magulang, lalaki ang mabuting bata.
hindi mapapariwara ang buhay niya, no, mga kapatid. So maraming mga katuruan, no, mga kapatid. Ang simpleng-simple lang, ano? Ang kailangan lang, ang dinadrive ng message na ito, makumbinsi tayo sa salita ng Diyos para maging concerned tayo. Una, pagkumbinsido kayo na tama at pinaniniwalaan ninyo ang mga sinabi ng Panginoong Hesukristo na katulad ni John na sa paniniwala niya, no? Kasi minsan, meron bang manggagaling? Sabi kung itutuloy natin ito, meron bang manggagaling na mabuti sa Nazareth? Meron bang manggagaling doon? Sabi niya. Sa Galilee, sabi niya. Kung itutuloy natin, ano? So, meron pang hindi paniniwala. Meron pang hindi kumbinsido. Sabi niya, basahin ko lang ng kaunti. Pakinggan ninyo mga kapatid, ano? Sabi niya, and he brought him to Jesus. Ito pa, simulan natin ito. Dito sa 40. One of the two, sabi niya, which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother, sabi niya. He first findeth his own brother Simon and said unto him, we have found the Messiah, sabi niya, which is being interpreted the Christ. And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, thou art Simon, the son of Jonah. See? Sinasabi niya kung sino siya. Noon niya lang nakita si Peter, thou art Simon. Sabi niya, the son of Jonah. Sabi niya, thou shalt be called Cephas, which is, by interpretation, a stone. Sabi niya. The day following Jesus, sabi niya, would go forth into Galilee and find that Philip, nakita naman niya si Philip, no? And said unto him, follow me. Sumunod ka sa akin, sabi niya. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip findeth Nathanael and saith unto him, we have found him of whom Moses in the law, sabi niya. Yung sinasabi ni Moses, no? Tinanong niyo kung paano sila sumusunod sa Old Testament. Yung sinabi ni Moses, sabi niya, nakita namin. Di ba? Gano'n sila ka-concern sa salita ng Diyos, mga kapatid. Yung sinabi ni Moses in the law, sabi niya, and the prophets did write Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Meron bang mabuting bagay na manggagaling sa Nazareth? Sabi niya. Philip said unto him, come and see. Yan ang magandang paanyaya. Come and see. Kaya nga, sabi ko, yayain natin sila. Imbestigahin ninyo kung nasa mali ako. At kung nasa mali ako, para makalabas ako, may tama ako. Inanyayahan ko ng ganito ang mga kapatid ko. Kung mali ako, kung mahal ninyo akong kapatid ninyo, para may balik ako sa Katoliko. Imbestigahin ninyo. Imbestigahin ninyo. Come and see. Amen. No? Pero takot silang lahat. Ayaw nilang sabihin na, mali ba ako? Mali ba itong sinusunod ko? Yung pinaniniwalaan ko, mali. Walang gustong magsalita. O kung ayaw ninyong magsalita, ako ang magsasalita. Mali yung ating nakagisnan na relihiyon. Mali yung ating pinaniniwalaan. Diyan manggagaling yung Antikristo. Gulat silang lahat. Pero walang magsalita. Nung wala na ako, mali yung inano ni Kuya Boy. Sabi nung isa, walang sumunod. Uy, wala nung magagawa ko. Pagdating ng judgment, nawa, wag akong ilagay doon na magja-judge. No, kasi wala na yung damdamin natin doon na hindi tayo bias pagdating noon. Kapatid ko ito, kailangan medyo malayo-layo ng kaunti. Malapit lang sa impyerno, pero sabi, kasi kapatid ko ito Wala doon sa center. Walang neutral. No? Hindi tayo magiging bias kasi aalisin ng Diyos yung damdamin na ganun. So, be in the judgment day na nakaupo ka kasama ni Jesus. Wala ka doon sa kanan at wala ka doon sa kaliwa. Well, mabuti pa naman doon sa kanan, at least maliligtas, pero yung nasa kaliwa. No? Saan yung gusto, mga sisters? Pagdating ng judgment day. Sa kanan o sa kaliwa?
Wala akong gusto doon. Sabihin nyo, wala akong gusto doon. Gusto ko nasa gitna, kasama ni Jesus. No? Sabi ngayon dito sa 47, Jesus saw Nathanael coming to him and said unto him, Behold, an Israelite, sabi niya, indeed, in whom is no guile. Walang kaduda-duda, talagang pure siyang Israelite. Nathanael said unto him, Whence knowest thou me? Kailan mo ako nakita at nakilala? Kailan mo ako nakita? Sabi. Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, sabi niya, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Eh, wala naman si Jesus doon. Di ba? Nakita kita nung kay ikaw, nasa ilalim ng puno ng igos, sabi niya. Di ba? At nung tinawag siya ni Philip, no? Nathanael answered and said unto him, sabi niya, Rabbi, yun ang magandang spirit. Rabbi, sabi niya, Thou art the Son of God. Kasi yung Son of God lang ang pwedeng magsalita ng ganito. Di ba? Tapos sabi niya, Thou art the King of Israel. Oh, dineclare ngayon ni Nathanael ito. Bakit? Sinabi ni Jesus na, bago ka tawagin ni Philip, nakita kita dun sa sa ilalim ng puno ng igos, sabi niya. Alam niya na yung magsasalita ng ganito ay ang Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos. Alam natin ngayon na ang magsasalita lang na kailangan na maborn again ng tao ay ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Hindi ka pwedeng maborn again. Hindi ka tatanggapin ng Diyos na maboborn again ka sa church, maboborn again ka sa turo ng tao. Kailangan maborn again ng isang tao sa sinabi ni Jesus. Kung hindi ka tatanggapin. No? Kung ipinanganak ka ng harlot, doon ka na born again sa harlot, born again ka sa maling turo. Ang kailangan, born again tayo in the Spirit of God sa salita ng Diyos. Kaya nga born again yung bagong tanggap, bata pa ito sa salita ng Diyos. Kaya baby pa. O, yung mga matatagal na, hindi na baby. Hindi na inaalagaan. Dapat nag-aalaga na yung kung 15 years old na, 20 years old na sa pananampalataya, hindi ka na baby. No? Nag-aalaga ka na rin doon sa mga bagong tanggap. No? Eh kung inaalagaan ka pa, aba, alam niyo si Stasyong Tangkad, hindi lumaki, no? Unano lagi. Matanda na, kaya lumaki mga braso lang, tsaka hindi naman lumaki. No? Naniniwala lang. Then sabi niya, Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Jesus answered and said unto him, tingnan ninyo sinabi ni Jesus. Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Thou shalt see greater things than this. Mas makakakita ka ng mga dakilang bagay kaysa sa mga ito. Sabi niya, sinabi ko sa iyo. Oh. Kung naniniwala ka at sumusunod kay Jesus, mas marami kang makikitang ibang mga dakilang bagay. Just say the word. Sabi nung and she shall be healed. Sabi nung centurion. Just say the word, it will come to pass. No? Kaya sabi niya, kung may pananampalataya ka, nakasilaki ng butil ng mustasa, sabihin mo sa bundok na ito na lumipat, ito ay lilipat. Napag-sharingan nga namin ni Brother JT. Lahat ba ng ginawa, higit pandakilang bagay ang magagawa mo sa ginawa ko, sabi ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus, siyang nagsalita na, sabihin mo sa bundok na ito, na lilipat, ito ay lilipat. Kung meron kang pananampalataya. Yes. Di ba? Kung meron kang pananampalataya, sasabihin mo sa bundok na ito, na lumipat, ito ay lilipat. Pero hindi ginawa ni Jesus ito. Hindi ginawa ni Jesus na magpalipat ng bundok. Kanino niya sinabi? Kung meron kang pananampalataya na kasinlaki lang ng butil ng mustasa, sabihin mo sa bundok na ito na lumipat, at ang bundok na ito ay lilipat. Eh, paano kung gawin mo yun? Sa pananampalataya mo.
Pero naniniwala ako, hindi mo i-misuse yung salita ng Diyos. No? Panginoon, ilipat mo yung bundok na ito sa syudad na yun. Oh. Hindi naman siguro ganun, mga kapatid. So ngayon, sabi niya kasi, thou shalt see greater things than this. And he said unto him, verily, verily, I say unto you. Ano yung greater things ngayon? Hereafter, ye shall see heaven open. Greater thing dun sa sinabi ni Jesus. Di ba? Makikita mo yung langit bukas, sabi niya. And the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Aba, mga kapatid, yung sinabi ni Jesus Christ na, naniniwala ka ba dahil na sinabi kong nakita kitang nakaupo doon sa fig tree, bago ka tinawag ni Philip? Sabi niya, mas dakilang bagay pa yung makikita mo dito. Makikita mo bukas yung langit, sabi niya. At bumababa at umaakyat ang mga anghel. Pumupunta doon sa, maglilingkod doon sa anak ng tao. Bakit tinawag na anak ng tao si Jesus Christ? Marami hindi nga maintindihan to eh. Ituro mo ito sa mga maraming born again. Bakit tinawag si Jesus Christ? Son of man, Son of God, Son of David. Bakit tinawag siya ng tatlong ganito na? Son of man, Son of God, Son of David. Hindi malaman ng mga pastor. Hindi malaman ng mga pare. Yung pare, nag-aral ng 10 taon tapos hindi niya alam. Bakit ayaw ipahawak ni Jesus Christ yung ayaw magpahawak ni Jesus Christ sa kina Mary, sabi niya. Nung time na yun, sabi niya. Anong sagot ng pare? Kasi sariwa pa yung sugat niya eh. Hay! Naku, mga kapatid. Saka mamamatay kang kapareho ng pare kung ganun yung paniniwala mo. No? Sariwa pa raw yung sugat. Kaya ayaw magpahawak. Kahit sariwa pa yung hawakan mo, hindi sisigaw eh. Tingnan ninyo, without understanding, pagkatapos, yun yung mga sinusunod natin, yun yung pinaniniwalaan. No? Pare-pareho lang ibubulog sa impyerno, mga ganon. Malayong-malayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Walang kaunawaan na sagot. No? Wala sa salita ng Diyos yung sagot. No? Ano lang yun eh, yung intellect, no? Karunungan lang. Yung common sense lang na, siguro sariwa pa yung sugat. Sabihin natin, sariwa pa yung sugat, kaya ayaw magpahawak. No? O ngayon, dahil ganun yung sinusunod, pinaniniwalaan, sabi ng Panginoon, hindi ko nasasabihin sa inyo na hindi pwedeng humawak yung babae sa salita ng Diyos. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Kaya pwede na kayo magmadre. Pwede na kayo magpastora. Sinabi na nga ng Biblia na hindi pinapayagan ng Biblia na magpastora ang isang babae. Hindi pwede na ang babae ang mangaral sa pulpito kasi ang babae ang nadaya. Hindi, Word of God naman yung sinasabi niya eh. Oo nga, wala namang mali sa Word of God, pero yung nagsasalita yung mali. Yung vessel, yung tagadala, yun ang mali. O ngayon, sa salita ng Diyos, walang mali. Pero mali na yung tagadala eh. No, mga kapatid. Nawa makukumbinsi kayo sa mga sinabi ng Panginoon. No? So kahit mangaral tayo ng maghapon at magdamag, kung hindi rin kayo kumbinsido, wala rin. Hindi kayo magiging concerned. Pero pag concerned kayo, no, mga kapatid, come and see. Come and see. Tingnan ninyo. Imbestigahin ninyo. Brad, saan ba natin makikita sa Biblia yung ganito? See? You investigate. Imbestigahin ninyo. Tingnan ninyo kung mali. Pag mali, iwanan natin lahat yung mali. No? Huwag kayong magpapakulong sa akin. Huwag kayong magpapakulong sa pastor. Huwag kayong magpapakulong sa church. Kung gusto nyo rin lang magpakulong, sabi ni Paul, I am a prisoner of Christ. Amen. Kay Kristo na kayo magpakulong. No? Huwag sa church, huwag. Nakakulong lang tayo ngayon kay Jesus eh. Kaya tayo nag-iipon-ipon eh. No?
Hindi tao yung kumulong, hindi yung church na ito ang nagkumulong sa inyo. Ang Panginoong Hesus ang kumulong sa atin. Nasa loob tayo. Kung nakakulong ka kasi, may bakod ka, di ba? Oh, nakabakod ka ngayon sa salita ng Diyos. At sa salita ng Diyos, hindi na mapepenetrate ni Satanas yung salita ng Diyos. Protektado ka sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hanggang sa salvation, hanggang sa pag-agaw, hanggang sa rapture. Hindi ka iiwan ng Panginoong Hesus. So be convinced and be concerned sa church. Unang-una, sa sarili nyo muna. Makumbinsi kayo na tama yung sinabi ng Panginoon. Maging concerned kayo sa inyong sarili munang kaligtasan. No? Natiyak ninyo na ligtas kayo. And then, be concerned to your brothers and sisters, to the church. Maging concerned tayo. Kung concerned ka, walang concern sa church na kailangan. Hindi yung pabibigatin mo yung church eh. No? Kundi, ano kaya may ko-contribute ko sa church? Ano kaya yung may tutulong ko sa church? Yung laging iniisip yung kung paano ito makatulong sa church eh. Hindi yung, kailangan may makuha ako sa church. Kailangan dagdagan pa yung ikapo. Sasabihin ko, dagdagan pa yung offering para naman na, ano. Hindi ka mag-iisip ng ganun. Kung manggagawa ka, na concern ka sa mga kapatid mo, sabi nga ng ating kapatid, Peter, do you love me? Yes, Lord. Feed my sheep. Sabi niya. 3 beses niyang tinanong, Panginoon, alam mo naman na mahal kita eh. Sabi, oh. Peter, do you love me? Feed my flocks. Peter, do you love me? Panginoon, alam mo naman na mahal kita eh. Di ba? Tinatanong. Nung sinabi niya, Peter, do you love me? Sabi, di ba, oh, I love you, Lord. Sagot ni Peter. Ang sagot ba ni Jesus? Educate my sheep. Hindi niya sinabi na, Peter, do you love me? Yes, Lord. Oh, educate my sheep. Send them to Bible school. Hindi ganun yung sinabi ni Jesus Christ sa kay Peter eh. Pakainin mo sila. Anong ipapakain ni Peter? Spiritual food. Spiritual food na maliligtas yung tao. Hindi yung educate mo yung mga dalhin mo sa Bible school. Magpatayo ka ng Bible school. Peter, do you love me? Magtayo ka ng Bible school. At dalhin mo doon yung mga sheep ko. Ganun ba yung sinabi ni Jesus? Pero yung hindi sheep, yung hindi lingkod ni Jesus, sorry sa mga, yung hindi lingkod ni Jesus, no? Oh, Pastor, do you love me? Ano? Pag tinanong ni Jesus na gano'n, yes, Lord. Oh, anong sabi nyo ngayon? Ang ginagawa nila, dadalhin ngayon sa Bible school. Pag sinabi ng church nila, sabi ng church, do you love your church? Yes, minister. Yes, bishop. Yes, oh, you go to school. Feed my sheep, sabi niya, ng doctrine ng church natin. Ganun yung ituturo, no? Hindi katulad ng sinabi ni Jesus, feed my sheep. No? Hindi educate my sheep. Hindi kailangan ng Panginoon yung education kung mawawala yung tao sa salita ng Diyos. Hindi kailangan. Hindi lang kumbinsido yung maraming pastor eh. Hindi kumbinsido yung maraming pare. Hindi kumbinsido yung maraming ministro sa salita ng Diyos. Mas concerned sila, mas convinced sila sa turo ng church nila. Bakit? Kung doon ka sumusweldo, bakit hindi ka magiging kumbinsido at concerned? Doon ka sumusweldo eh. No? Kung wala, paano kung walang sweldo? No? Walang ikapo. Magiging kumbinsido ka ba?
Kumbinsido ba yung maraming pastor? Paano lalakad yung church? Paano ang function ng church? Walang ikapo, walang pera. Aalis yan. Kasi walang Sabi ng Panginoon, binigyan niyo po ng libre, ipamahagi niyo ng libre. Huwag kayong magdadala kahit supot. Huwag kayong manghihingi ng nakasupot na, no? Ngayon, kung walang pera, wala kang pakinabang doon, sabi nung manggagawa. Tuyo yung mga nandoon. Wala, kahit na wala man lang, pati pamasahe ko, sabi niya, wala. Sabi. Kawawa yung mga tao. Wala silang Hindi lang sila kumbinsido. Pero kung kumbinsido ka, sabi, God will provide. Pero itinuturo ngayon ng mga pastor, huwag kayong mag-alala mga kapatid. Sabi niya, God will provide. Sabi niya. Pero lang gagaling sa tao, hindi na Diyos ang nagpo-provide. Tao yung nagpo-provide para sa kanya. No? Kinukuha niya yung, siguro, ini-imagine niya kagad. Sana, bago siguro. Baka kahit sa sarili ng pastor, nagpipray siya na, sana malaki-laki yung ibigay nilang ngayon. Malaki-laki sana yung ilagay nila sa kahon. Kailangan ko pa naman ngayon. Humihingi na ngayon doon sa... Pero kapag ang Diyos ang inasahan mo, God will provide. Pero itinuturo yung God will provide. Kasi nagturo din siya, and my Lord, my God will supply all your needs, sabi niya, according to His riches and glory in heaven. Amen. Kung ganun yung paniniwala, katulad ni Paul na, kontento siya. Pinabayaan ba? Hindi. Ngayon, parang pababayaan sila pagka walang ikapo. Ang tanong, saan dito sa New Testament? Basahin natin sa New Testament. Old Testament, okay. Sa mga Levites. No? Para sa mga Levites yung ikapo. Sa New Testament. Basahin natin ang buong New Testament kung saan nagturo si Jesus Christ at saka yung mga apostol na mag-ikapo tayong mga mananampalataya sa time na ito na kinalalagyan natin. Si Jesus nga, sinabi niya sa Matthew 19, nagbibigay kayo ng inyong mga ikapo at ng mga kumino at ng mga anis. Pero hindi niyo sinusunod, sabi niya, yung mas mahahalagang mga bagay, sabi niya. Sinusumbatan nga niya hindi naman niya inuutusan na magbigay sila ng mga ikapo. Nagbibigay kayo ng mga kumino, ng anis, sabi niya, ng mga ikapo, sabi niya. Pero hindi niyo sinusunod yung mas mahahalagang bagay. Anong mahalagang bagay? Maging tama yung pananampalataya. Yun ang mahalagang bagay, hindi yung magbigay ng magbigay. No? Hanggang mahirapan. Anong sabi ng mga apostol? Ngunit minagaling ng Espiritu Santo. Hindi tao, hindi lang sila. Minagaling ng Espiritu Santo. At namin, kasama sila kasi sumusunod sila doon sa gusto ng Espiritu Santo na huwag tayong atangan ng mabibigat na pasanin. Mabigat yun Kasi alam ng Diyos sa panahon na ito, lalo na, mahirap ang buhay. No? Pero naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, ibigay ninyo yung sa Diyos. Ibigay ninyo yung kay Cesar. So, meron ganon mga kapatid. So, praise God. Kumbinsido ba kayo sa sinabi ng Biblia mga kapatid? At kung kumbinsido kayo, maging concern kayo, ulitin ko sa inyong sariling kaligtasan sa pagbabago ng ating mga buhay. Concern muna kayo doon. And then, pagka nakikita ninyo na sinusunod na ninyo, maging concern kayo sa bawat kapatid at sa church. No? God bless you, brothers and sisters. Sure. Magsitayo muna tayo. Alam nyo, simpleng-simple lang para lang... kasi tumaas yung revelation No? Tumaas yung revelation, naiiwan naman yung buhay natin. No? Kaya ang gusto ng Diyos, balikan natin. Kung saan natin naiwan si Jesus, balikan natin. At pagkatapos magpatuloy tayo. Nakasama natin si Jesus Christ. No? Si Brother Philip ang magko-closing prayer. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, You revealed yourself, O Lord God, unto us in a simple way. And we are preaching, your word in a simple way also, O Lord God, upang ang aming mga buhay ay maging simpleng buhay, Panginoong Diyos.
Nanawa, O Ama, sa paglabas namin ng bahay-sambahang ito, marami kaming natanggap na aral upang mabago ang aming mga buhay, ang aming mga ugali, upang maging handa ang iyong iglesia, ang maliit na iglesyang ito, O Ama, na maliit man sa tingin, O Diyos, kung titingnan ng marami, maliit ito, pero malaki na ito, Panginoon. Nung ikaw nga, maliit lang 12, 12 lang, tapos hihigitan. Ngayon, hinihigitan ka pa ng marami na, O Diyos. Pero ba, kung may tinawag ka, may pinili ka pa, O Panginoong Diyos, ipunin mo na kami, pagsamasamahin mo na po kaming lahat, upang kami makalayas sa libutan na ito, Ama. Salamat sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Sa kakayanan ko po, Panginoong Diyos, na iaral ang iyong mga banal na salita. Yun lamang po ang aking kaya, O Ama. At kung meron ka pang ibig na ibigay, iparating sa mga kapatid ko, buksan mo po ang iyong mga banal na salita. Gamitin mo ang bawat isa sa amin upang lumago, tumibay, maging handa ang iglesyang ito, O Ama. Maging concern ng bawat isa, ma-convince kami sa iyong mga banal na salita, sa mga aral na ito, Ama, at maging concern kami sa bawat isa, sa aming mga sarili, at sa church pong ito, O Panginoong Diyos. At sa pagpalain mo po ang aking mga kapatid, ang mga nasa malayo, ang mga nagsisipakinig sa iba't ibang lugar. I-bless mo po kaming lahat. Punuin mo ang aming mga pangangailangan, O Ama. Kailangan naming spiritual na mga kaunawaan, kahandaan sa pag-agaw, O Panginoong Diyos. Gayon din po sa mga habang nagsisipaghintay kami sa mga pangangailangan naming financial at material. Tulungan mo kami, O Diyos, sa mga kailangan po namin ito, O Ama. Muli, inialay ko po ang bawat isa. Pagpalain mo po, O Ama, ang aking mga kapatid na ito. Ang may babalik po namin sa iyo, O Ama, ay ang pinakamataas na papuri ng lahat ng karangalan, kalwalhatian at kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise God. God